Agosto na! Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, bumuhos din ng mga proyekto, partnerships at serbisyo ng OPDS para sa good local infrastructure governance. Tara na at magbalik tanaw sa mga naging kaganapan ng OPDS noong Hulyo. Better governance in WASH sector. LGUs adopt strategies on MWSSMP prep from OPDS training. Pinangunahan ng OPDS ang pagsasanay sa Municipal Water Supply and Sanitation Master Plans o MWSSMPs sa mahigit 60 kalahok via Zoom. 23 LGU mula sa Eastern Visayas ang sumailalim sa pagsasanay noong July 6 to 9. Sinundan naman ito ng 29 LGU mula sa Western, Central at Eastern Visayas noong July 14 to 17 para sa Batch 7 at 29 LGU mula sa Eastern Visayas para sa Batch 8 noong July 20 to 23. Layunin ng pagsasanay na gabayan ang mga LGU sa pagbuo ng mga stratehiya para sa sustainable and resilient na water supply systems. OPDS takes LRBI training and NIR Sulu for LGSF road projects. Nagsagawa ang OPDS ng serya ng Local Roads and Bridges Inventory Training para sa mga lokal na pamalaan sa Sulu at Negros Oriental. Isinagawa ang pagsasanay noong July 12 to 16 sa Zamboanga City at noong July 26 to 30 naman sa Negros Oriental. Dinaluhan ito ng 37 personnel mula sa 20 LGUs ng Sulu. Tampok sa pagsasanay ang kahalagahan ng LRBI bilang gabay sa pagbuo at paggamit ng datos para sa mga kalsada at tulay. Layunin nitong mapalakas ang kakayahan ng mga LGU sa pagpaplano at pamamahala ng mga infrastruktura. OPDS visits Western Visayas for LGSF project documentation. Matagumpay na isinagawa ng OPDS mula July 13 hanggang 16, katuwang ang DILG Region 6 PDMU, ang field documentation ng mga natapos na LGSF-funded projects sa rehiyon. Kabilang sa mga naidokumento ang Rice Distribution Project o RDP sa Cabanatuan, Anilao at Iloilo City. Ang multi-purpose building, sports complex sa Barangay Bacuranan, Pasay City at ang Municipal Public Plaza sa Pavia. Layunin ng aktibidad na masuri ang epekto ng mga programa at maitala ang mga kwento ng pagbabago at benepisyo sa mga komunidad. OPDS convenes Sulu governance actors for institutional capacity, synergy for local infra development. Pinangunahan ng OPDS, katuwang ng DILG Region 9, ang 2-day conference na laying the groundwork for transformative local infrastructure governance in Sulu noong July 14 hanggang 15 sa Patikul, Sulu. Kabilang sa tinalakay ang mga proyekto sa ilalim ng LGSF at mga programang pang-infrastruktura gaya ng Local Roads and Bridges Inventory Program o LRBIP at Accelerated Water and Sanitation Project in Selected Areas o AUSPASA. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamalaan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa Sulu. OPDS strengthens digital transparency with new OGP Open Governance Challenge entry. Muling lumahok ang DILG sa pangunguna ng OPDS sa Open Government Partnership Open Gov Challenge. Bilang ikalawang magkakasunod na pagsunod nito sa Pandaigdigang Inisyatiba. Tapok dito ang Subaybayan 2.0 na naglalayong palakasin ang transparency sa mga locally funded infrastructure projects. Layunin nitong bigyang daan ang pag-uulat ng concerns at pagsubaybay sa tugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng grievance redress mechanism tungo sa mas transparent at citizen-centered na local infrastructure governance. OPDS, Drill TA, finalize EVAC Center standards for Ligtas Pinoy Act. Nagsagawa ang OPDS ng pagpupulong kasama ang Drill TA PMO at DPWH Central Office Bureau of Design noong July 30 sa Quezon City
Pinalakay ang pamantayan at minimum requirements para sa ligtas at maayos na evacuation centers at pagpapalakas ng kakayahan sa disaster risk reduction at climate change adaptation. At yan ang mga updates sa UPDS noong Hulyo. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang aming page para updated kayo sa lahat ng UPDS ganaps. Ito ang UPDS, Building Communities, Paving the Future.